So, hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! For today's video, ayan, nakikita nyo din sa ating title. Yes. Magmumukbang tayo ng crispy pata! Then meron din tayong seafoods, meron tayong shrimp. Anong meron iba? Meron shrimp, meron ditong tahong ng ina mo. Tahong mo. Tahong ni Carla. Tahong na to. And then meron din tayong Lalagyan squid. Yes, Ayan, may squid. squid. Sarap ito guys kasi malalaki yung squid. Ito. Then meron din tayong mga fruits. Meron tayong Meron tayong mangga, may mais naman. Prutas ba itong mais? Meron din tayong Meron ding saging. Di guys. mawawala to pag andito si Aldrin. Sarap ng saging kasi kahit ganito lang kaliliit. At syempre, matamis naman yan. And then di Meron tayong mawawala yung sausawan na ginawa. sausawan. Ayan. Di masyadong clear pero may sausawan siya. So yun na guys. Sobrang gutom na ako. Anong oras na ngayon? It's 4 p.m. Alas 10 na ng umaga. And then, ayun, kakain na tayo. So sinadya naming hindi mo na kumain ng maaga kasi ito nga, magmumukbang kami guys. Ginugutom namin yung sarili namin. Correct! Yes. Akin na isa. Double-double. Kala ko di ka mag-gloves. Ba't double-double? Dito sinadya ko kasi manipis lang. So yun guys, kakain na tayo. Ganito pala yung, yung crispy pata. Yes. So magpe-pray muna tayo. So, Wait lang. So yun guys, mag-start na tayo. Let's pray. So, Ikaw mag-pray na muna tayo. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift which we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen! Yay! Yay! So ganito pala kalutong yung crispy pata. Ano mo nga? Yan. Oh, di ba? Ay, naku, ang lutong yan, guys. Ito. Wow. Yan. Saan ba dito yung malutong? Siyempre di mawawala ang Coke. Then meron din pala tayong sauce. Sarap ng sauce, guys. Tinikman na ni Fredo. Sarap daw. Yeah. Pero ito yung pinamakasap sa akin, guys. Ayan. Kanin. Tabi muna natin itong mangga. Ang sarap ng mangga, oh. Sarap yung pagkahinog niya. Ayan, tingnan mo. Bulat-latin mo dyan. Oh my God, ang sarap ng pata. Yan. First na ko magluto ng pata, guys. Yung luto na kakainin ko din, yung ganun. Nakaluto na ako dati. Order yun, di ko natikman. Ito masarap pala. Tingnan mo na ito. Diba? Ang sarap. Perfect ng sausawan. Okay, siya guys. Ganyan na, ayun. Nahulog na. Silaki. Wala naman palang nahulog. Yung silaki. Dito, nalapad ko. Kaya na. Ang sarap. Ito guys, squid. Ayun o. Nako. Nakita mo talaga Yung yan. balat. Kasi nasip ko. Cut mo na yung mga ganun. Baka kala sauce yun. Nasa ilong lang. Sarap. Good. Ito naman, balat ng pata guys. Huwag tayo masabay-sabay. Ako muna. Yan. Yan. Masawa na. Balat ng pata. Perfect. Ang sarap.
Ganun po guys. Ayaw ko na magsalita. Sobrang sarap. Ayaw maputol ng squid. Bang, ayaw maputol. Ano ang squid? Ang laki, ayaw maputol. Squid ayaw. Sinadya ko yung ganyan. Kasi yung balat ko, kinuha nyo. Kailangan ko. Tiger. Malubog. Talagang sarap ah. Guys, hipon. Parang siya. Ay, Uy. Kasi ito guys. balat. Wala nang salita-salita to guys. Kain na. Pero ito na nga guys. Habang kumakain tayo, may katanungan ako para kay Fredo, no? Oo, naisip ko lang din eh. So, unang tanong ko sa kanya, paano niya naisipang pumunta dito sa Manila? Eh, andun naman siya sa Cebu dati. Kasi may pamasahe ako. Yun lang yung sagot niya guys. Bukod sa may pamasahe ka, umayos ka. Dahil sa Cebu kasi para naiisip ko, parang wala ako naiipon kahit may trabaho ako. So, nagano ako, nakipagsapalaran sa ibang bansa, ha? Sa ibang lugar. Nung pumunta ako ng Manila, walang-wala din ako noon. Pamasahe lang, yung dala ko. Tapos, ayun, yung umupa ako, ginamit ko doon, isinutang ko pa yun. Buti may nagpautang pa sa akin. Bait naman nung nagpautang, no? Yeah, dahil doon sa pautang niya, na-bless ako ng sobra-sobra. So, yun na nga. Dito nag-start sa Pasay. Pasay kasi ako dati nag-stay. Doon nag-start, nagtrabaho muna ako sa Vivo. Sa mga kasamahan ko sa Vivo dati. Sa Ayala Mall Bay ako na-assign. Ayun. Doon nag-start. Parang hindi talaga ako pwede magtagal sa trabaho, excuse me. Gawa ng wala akong naiipon. Ilang company na yung natrabawan ko, never pa ako nakaipon na kung anong meron ako ngayon. And then, nung napagtanto ko or na-feel ko na parang wala pa din, nag-try ako mag-business. So, ang ginawa ko nun, pag-stop ko, wala pa rin akong pera. Ginawa ko, umutang ako sa home credit ng cellphone. Nang umutang ako, binenta ko siya ng mas mura sa SRP price niya. Diba yung kinuha ko is 24,999. Binenta ko siya ng 18,000. So doon nag-start. Doon ako nagsimula na magbenta ng mga bargain like mga lotion, yung mga sando, yung mga cups. Malakas din benta ko noon kahit pa paano. And then, dumating sa point na napapalibutan kasi ako ng mga ukay-ukay sa Pasay. So sabi ko, why not I try mag-ukay-ukay? So ang lakas kasi nun sa TikTok dati, live selling. So nung na-try ko, sobrang bongga, kumabog ako doon. Yung kukuha ka ng isang bale, hindi aabot ng 4 days, ubos agad. Sa live selling. Oo. Lakas, di ba? Naging customer kita. Oo, naging customer niya ako dati guys. Yung customer kita doon, sobrang lakas. Tapos 3, 4 times talaga yung tubo.
pag magaling ka lang talaga mag-assort. Galing pala yun. Di ba? Kahit may mga freebies ako dati, dami kong freebies binigay dito, tapos magkano lang binayaran? 400. Mas marami pa yung ano niya. Pero mas nabudol pala ako doon, guys. Bakit? Ganda din naman ng mga jacket. Lahat ng mga jacket kasi yung mga binili ko sa kanya, yung mga 3-4, Siyempre. mga ganyan. Kasi BPO kasi ako dati. Malamig sa office. Gamit na gamit mo Gamit yan. na gamit ko yun. Mga yung ano, yun nga, sa kanya ako nabili. Ang dami kong jacket nun, sa kanya lahat yun. Pero grabe struggle ko nun sa TikTok kasi siyam na accounts ko yung naban talaga. Gawa ng sobrang stricto ni TikTok, ay di pwedeng i-mention yung brand, di pwedeng ipakita yung brand. So, nung pang 10 account na sabi ko, kailangan ko na mag-change career. Hoy! Change career! So, ayun, may pinsan kasi ako dito sa Manila na meron siyang nagsusupply siya ng mga furnitures. So, nakita niyo yung mga posting ko, the way ako mag-marketing, gusto niya. So, sabi niya sa akin, why not daw, mag-reseller ako sa kanya. So, doon nagsimula itong furnitures ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Ivan's Igot. Hello, Gaw. Actually, ang pinsan ko talaga yung mama niya, first blood cousin ko. Okay. Siya is apo ko, kumbaga. Or pamangkin. Pamangkin sa... Diba? Kasi anak siya ng first cousin ko. Pero ang tawagan namin Gaw. Tig-agaw pa rin. Nakasanayan na namin. Ganyan So, na hi talaga. to Ivan's Igot, hi to family na Ivan's Igot, then kay Melody Igot sa asawa niya, and then sa mga anak niya, kay Feifei, at saka kay Dave. Ang balik ka mga pamilyang yun? Yes, na dahil sa kanya, doon talaga ako nag-boom. Sobrang, pero hindi pa, nung nag-start ako, hindi pa ganun ha, yung kita ko. Pa isa-isa pa lang yung benta ko, magkano lang yung tubo ko, 100, 200. Hanggang pa may nakuha akong client na maramihan ang kuha. So, doon na nagsimula. So ngayon, meron akong sariling bodega. Thank you, Lord. God bless na ako ni Lord. Sobrang tiyaga ko dun. As in. Wow. Nakaka-inspired yung experience niya, guys. Ang galing. Mag-discarded niya kasi itong si Fredo. Isipin mo, hindi ako 4 years grad. Wala akong hinahawakang diploma para may pakita. So actually, nagsipag lang talaga ko at saka nagtiyaga. Sipag at tiyaga lang talaga yung puhunan doon, actually. Kung hindi ka masipag at hindi ka matyaga, wala. Useless. Kaya yung mga resellers ko ngayon, sobrang thankful ako kasi marami silang benta, na pupunan nila yung bills nila, hindi na sila umaasa sa asawa nila kasi meron silang mas malaking kita. Nasa bahay lang sila, di ba? Perfect yun sa mga parents na nasa bahay. Tapos yung mga reseller ko, andito lang siya sa kapitbahay ko. Kilala ko lang dito. Kasi para mas mabilis ang communication. Galing. So yun lang naman, sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi binibless niya ako. Marami nasasabi, mayaman na daw ako, hindi. Hindi ko pinuput yung self ko na mayaman ako. Blessed ako, hindi ako mayaman. Yun lang siya. Thank you, Lord. Yes. Ayan, galing ni Fredo. Talagang masipag kasi talaga si Fredo, guys. Yung pangalan niya talaga Alfred, nakasanayan ko siyang tawag siyang Fredo. Tapos wala siyang pakialam. Ilang taon ka na muna. So ikaw naman, bago ka ng Cebu, how's life? Saan ka galing? Bago ka napunta dito sa Manila. So yun na nga, guys, is kasi ako, doon ako galing sa Yeah. Doon kasi ako galing, guys, sa Cagayan de Oro. Pero doon sa Cagayan de Oro kasi, nung pagka-graduate ko ng galing ako sa probinsya namin, from Lanao del Norte. Pagka-graduate ko ng high school, nag-stay lang ako ng isang buwan sa bahay namin sa probinsya. Pagkakalam ko, ikaw lang nagpapaaral sa sarili mo. Oo, ako lang talaga. Simula second year high school ako na nagpaparal sa sarili ko. Nag-working student ka, di ba? Oo, working student ako. Is, naging Sa kapo. mga company ka nag-work, shout out na naman. Yes. So, ganito yung mangyayari. Nung pagka-graduate ko ng high school, isang buwan lang talaga ako stay sa bahay namin. Tapos lumuwas na ako ng Cagayan de Oro. Doon sa Cagayan de Oro, 2 taon ako nagtrabaho. Kasi pa ako noon 17 years old pa ako. Buti naman may tumanggap sa akin, pero yun, sa bakery. Shout out sa Shellos Bake Shop. Diyan po sa may Aluba, sa Cagayan de Oro. Shout out po sa may-ari ng mga Passion Family. Ang babait nila kasi tinanggap nila ako. Nagtrabaho ako sa kanila doon ng
2 taon. Kasi 2014 ako nag-start sa kanila. Tapos umalis ako doon, 2016. So kasi no, noong 2016 is medyo may naipon ako. Is pangarap ko kasi mag-aral ng college. So ayun, kasi since wala namang tutulong sa akin, like magbabayad ng mga bills ko, gusto ko mag-aral. Kaya yun, hindi pa talaga ako nag-aral noon. Pag lumipat ako ng Jollibee. So shoutout din sa Jollibee Veles, diyan sa harap ng sa may gilid ng hospital, harap ng sports center. Natatandaan mo ba name ng mga manager mo? Yes, yung mga managers ko doon, sobrang thankful ko. Especially na sa sa RM namin, si Ma'am Jean Obshoma. Thank you, ma'am. Kasi dami mong pangaral sa akin na hanggang ngayon nadadala ko pa rin. Yung si Ma'am Mela, sino pa ba yan? Si Sir Jovert. Pero wala na yata doon. Si Ma'am Bridget. Tsaka, sino pa ba? Actually, marami. Nakalimutan ko na lang talaga sila lahat kasi medyo matagal na. Hindi ko matanda na yung pangalan nila. Siya sa mga kasamahan ko doon dati, mababait din sila. So, guys, sa Jollibee, 6 years ako doon nagtatrabaho habang nag-aaral. So, pagka-graduate ko ng college, ayun na nga, nagstay lang ako sa Cagayan de Oro ng, mga 3 buwan or 2 yata. Tapos, lumuwas naman ako ng Cebu. So, sa Cebu... 3 months ka na pala sa Cagayan? Hindi. Pagka, 6 years ako sa Cagayan de Oro, or 7 years yata. Ay, hindi. 2014 hanggang 2022. 8 years. 8 years yun, guys. So, ayun. After 8 years ko sa Cagayan de Oro, nung pagka-graduate ka ng college, lumuwas ako ng Cebu. Tapos doon ako nag-BPO. Tapos lang ako din sa Cebu. 3 years yata. 2022 ako doon hanggang 2025. Tapos bago lang din ako dito sa Cavite, guys. So magkasama kami ni Fredo. So dito ako ngayon kasi, yun nga, willing to learn new things. So, gusto ko rin, yung parang, alam mo, yung hawak mo lang yung oras mo, ikaw bahala. Kasi napapagod din ako sa panggabing trabaho, guys. Alam mo, nakaka-hypertensive na nga ako sa panggabi. So, ayun. So, susubok ako dito ng panibagong trabaho, guys. So, habang, on the way pa yung magiging business ni, Fredo dito. Kasi ako yung Versus natin. tutulong sa kanya. Mag-vlog muna, so, soon, pag nagsimula na kami sa business, mag-vlog pa rin. Sana tangkilikin nyo pa rin yung mga videos namin, guys. So, palagi naman kami mag-upload din. So, grabe yung life mo kasi ikaw yung nagpaaral sa sarili mo. Sobrang napaproud ako sa mga taong ganun. Marami akong nakikitang ganun, lalo naman nagtatrabaho sa Jollibee. Sobrang thankful tayo sa Jollibee, sa McDo kasi kinukuha nila yung mga nag-working student. Right. Kung ano yung available time nila, yun talaga yung time of work lang nila. Pero sometimes nakakapagod yun para sa mga estudyante kasi minsan wala nang tulog. Di ba? Kulang ang tulog. Nung nag-aaral pa talaga ako guys ng college, pinakamataas ng tulog sa akin yan, mga 5 hours. Pinakamataas na yan. Kasi napasok ako, tapos pag out ko sa work, siyempre may gagawin pa na assignment or mga reports para sa school. Gigising na naman na maaga. Pero nakasanayan ko na rin naman yun. Kaya okay na sa akin. So shout out sa mga kabataan dyan na meron bang parents na nagpapaaral sa inyo. My God, huwag nyo sayangin. Shout out sa mga kabataan dyan. Pata. Kung ako mapapibigyan na ako ng pagkakataon na mag-aaral ako ulit. Ang course kasi na gusto ko, aside sa HRM, teacher. Teacher. Yeah. Kasi dati, nagko-choreography ako. Isa din yun sa ko hanap buhay. Yung mag-choreographer, sasayaw, street dancing, cheer dance, dance sport, mga modern dance, mga ganyan. Sa high school, second year high school ako, foundation ng school namin, ako nagtuturo sa first year high school. Tapos yung mga karoom ko, sumasabay na ako after ko practice sa first year high school. So nagkaka-income ako doon kahit high school. Pero hindi kami yung mama ko dati is may pera talaga, hindi mayaman, may pera. Dumating na talaga sa point na ayun,
na naubusan. Dati pa lang high school pa lang madiskarte na ako, gusto Lord. Diskarte ka lang talaga sa buhay, guys. Huwag ka Elementary, grade 5, grade 6, nagbebenta ako ng stick-o, munchkin, mga ganyan, ice candy. Tapos sa elementary, natutunan ko rin or natry ko din yung magbenta ng balot, magbenta ng pandesal. Sa balot dati, magkano lang yung tubo namin? 50 cents kada isa. Tapos kakainin ko lang yung ano ko, yung tubo ko. Ako lang hindi kakain. Minsan, ano pa, abonado. Mura lang kasi yung balot dati. Kaya mo yung penag dati? 6 pesos. Mura lang talaga. Ang balot 12 pesos. Ano, magkano? 25? Ngayon, mahal na. Sa pandesal, ano, sa 10, ano, sa'yo, peso or 2 pesos ganun. O 10 pandesal. So, magkano lang yun? Tapos, ilan lang yung madadala ko kasi maliit pa ako. Ganun lang. Natutunan ko din yun sa mama ko kasi mama ko madiskarte. Parang nagmana ako sa kanya. Shout out sa mga magulang na madiskarte, no? Yung parang yung pagiging madiskarte nila is napapamana sa mga anak. Ang pinakasad lang sa life ko ngayon is kung kailan na meron na ako, sila naman yung wala. Si mama at papa. Sunod-sunod kasi 2021, si mama, 2022, si papa. Kinuha. Yung parang, tapos ako pa yung bunso, 13 kami magkakapatid. Ako yung bunso. Tapos ako yung malayo sa mga magkakapatid. Ako lang ang pinakamalayo kasi nasa Agenda Road sa Bukidnon, malapit lang naman. Ako Manila. Tapos pag nagkasakit ako lang. Wala akong matawagan. Yes. Hindi ako umaasa sa mga kapatid ko before. Dumidiskarte ako pag wala akong pera. Sa marangal hindi sa ano, yung parang gagawa ka ng masama. So, ang ma-advise ko lang naman sa mga tao na katulad ko, wala ng pera, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ano, doon tayo papunta lahat, nauna lang sila. Pero kailangan natin ipakita sa kanila na ano tayo, strong. Kasi hindi sila magiging happy sa heaven na nakikita tayo malungkot sa baba. Kaya yun yung ginagawa ko lagi. Kahit minsan naiyak lang ako minsan sa kwarto mag-isa. Ayaw ko nagpapakita na umiiyak sa ibang tao. Minsan ito mga kapitbahay ko, yung mga resellers ko, magugulat sila, pula na yung mata ko. Umiyak ba daw ako? Sabi ko, hindi, napuwing lang ako. Ayaw ko ng ganun. Kasi pag nag-share ako sa mga kapatid ko, tinatawanan ako. Charot. Hindi, wala kasi sa amin yung mga ganun, yung mag-share ka, tapos papakinggan. Hindi uso sa amin ganun. Parang, ano ba, hindi mo nakasanayan maging Yes, open hindi sa namin mga nakasanayan. problema mo sa ano. Mas nakakapag-open pa ako sa mga friends. Like, legit. Ganyan. Ang dami pa oh. So ako, okay na ako doon. Hinto ka na? Pero kakain na ako ng prutas, guys. Tapos na ako sa kanin at ulam eh. Dito na ako sa prutas, guys. Kasi di ako pwedeng magparami ng mga kagaya nito, tas yung shrimp na ganyan. Kasi alam mo guys, hypertensive tayo, guys. Ito naman, may question ako sa'yo. Ngayon na, ilang days na tayo magkasama, ilang days na tayo magkakilala, anong mo sa akin? Anong masasabi mo sa akin? Yung attitude ko, yung anong masasabi mo? Kung ikaw, ano mo na napapansin mo? No comment. Garing. Hindi. Sabi nila kasi masama akong tao, ganito, ganyan. Kung yun yung tingin ng ibang tao sa'yo, eh, wala akong pagagawa kasi gano'n naman sila. Eh, iba naman sa akin. Ako kasi, ito si Fredo, di naman kami sobrang tagal ng Actually, medyo may katagalan na yung pagkakakilala namin, pero bago lang kami nagsama. Hindi din laging nakikita, walang ganun. Hindi. Hindi Isang kami beses na lang kami una nakita sa Cagayan de Oro. Tapos, nasundan na ng ilang years. Ano yun? 2 years. Kasi 2024 ako bumalik. Una nang pagkikita, Cagayan de Oro yun, tapos nasundan, after 2 years na. 2024 sa Cebu. Sa Cebu. Yung chinat kita, di ba? Tapos doon ako nang stay sa kanila ng ilang days, tapos nag-hotel ako. After 2 years na kami nagkita. So, yun nga. Actually, nababaitan ako kay Fredo talaga. Pero yung niya kasi, kauwi mo sa buhayan. Nawawala tuloy yung tamis ng mangga. Nababaitan ako kay Fredo. At saka yung pagka-prangka niyang tao, gustong gusto ko din kasi yung ganun. Kasi ganun din yung attitude ko eh. Pag may ayaw kasi ako,
nasasabi talaga ako na ayaw ko ng ganyan, huwag mo akong ipilit. Mga ganyan. Pag gusto ko naman, sinasabi Siya pa ko yung din. manghihingi. Oo. Pag gusto, no, ganyan talaga ako. Pag gusto ko naman, sasabihin ko naman gusto ko. Pero pag hindi naman maibigay, hindi naman ako mamimilit. Ganyan naman. Tapos hindi rin ako demanding guys ha. Naghihintay lang din akong bigyan. Kaya dito si Fredo, komportable ako sa kanya. Kasi hindi niyo naman ako pinapabayaan dito. Alam niyo man yan wala akong kapera-pera, pero ito Nagda-diet ako sa Cebu guys, nagpapapayat ako dito. Naku, nawala. Taba na niya, laki na ng tiyan niya. Nawala na yung pangit, eh. guys. Nalagpasan niya yung tiyan ko. Patay na naman ako sa doktor nito guys. And then, bakit andito si Alden? Ako kasi yung nagpilit sa kanya pumunta dito. I saw something kasi kay Alden. Before 2024, nagkita kami. Sabi ko, may potential siya. Kasi magaling din siya mag-marketing. Magaling siya magpatawa. Ganyan ako dati. Magaling ako magpatawa. Tapos kung may problema ang isang tao, imbes na dadamayan ko iyak, papatawanin ko. Kasi kung iiyak ka sa harap niya, tapos umiiyak siya, mas lalo siya may stress, madidepress. So ang gagawin mo is papatawanin mo siya. Kahit na yung sa dibdib mo, parang nasasaktan ka, pagkita mo na sa kanya na magiging masaya ka din after that. Yes. So sabi ko sa kanya, Drin, punta ka dito, try mo lang, 6 months, 1 year. Nasa sayo kung magpa-progress kasi nasa tao naman yun. Oo. When it comes to bahay, when it comes to food, wala kang problemahin. I can provide. Kasi, minsan nga, yung mga pagkain ko napapanis, na-expire. Na-expire yung mga pagkain. Sorry Lord, na-expired. Ngayon, hindi na siya ma-expired, hindi na mapapanis kasi nandiyan na si Aldrin. Oo. Ako pumilit sa kanya kasi magaling din naman siya mag-marketing. Yun nga lang, hindi mo siya pwedeng diktahan. Katulad ko, ayaw ko yung dinidiktahan ako kasi alam ko naman yung ginagawa ko. Pero dapat makitaan natin yung isang tao na nagpupursige. Kasi 'di ba, pinilit nga natin siya pumunta dito para sa sarili niya, hindi lang para sa akin. Yeah. Kasi para makatulong kasi tumutulong siya sa lolo't lola mo, 'di ba? Oo. Ako naman kasi guys, pag pinagsasabihan ako, hindi talaga ako umimik, pero nakikinig ako. Lagi kong matatandaan ko kasi yan. Pero iba kasi yung sabi ng may lesson ka makukuha at saka yung pinipilit ka. Oo. Kasi ako, nararamdaman ko yung pag parang pilit yung parang pinipilit ako. Talagang nagsasabi ako na ayoko. Kasi nung nasa Cebu ko siya, sinachat ko siya, minamotivate ko siya. Alam mo din, dati ako walang-wala din dito. Pero ang ginawa ko lang, ganito, ganyan, nasipag, tsaga lang ako. Alam mo bang wala akong tulog halos? Kasi ang ginagawa ko, posting, ganito, ganyan, para lang makakuha ng client. Then, alam mo ba din na, dati gusto ko magpadala kay mama, wala akong pera. So, ang ginawa ko lang, ganito, ganyan, nasipag. So, minamotivate ko siya. Hindi yung parang nagdidikta ka. Parang pinapakilala ko yung sarili ko sa kanya when I was here in Manila. Na ganito din ako nagsimula, walang-wala din. Yes. Actually, umutang ng cellphone, benenta, tapos ginawang puhunan. Kasi wala namang masama sa umutang. Ang importante, nagbabayad ka. Ako din kasi guys, rest taker talaga ako. Kasi alam mo yon, kontento na ako dun sa trabaho ko sa Cebu Yung alam mo, bawat 15 na katapusan, tatanggap ko ng sahod. Kasi alam mo, may pinapadala kasi ako lagi tuwing sweldo, yung grandparents ko. Sinusuportahan ko kasi yun. Tsaka, talagang wala akong problema kahit yan lang matanggap ko as long as ma-provide ko every 2 weeks yung pangangailangan ng grandparents ko. So si Fredo kasi may offer siya sa akin na ganito nga na business. Parang nainganyo ako kasi alam mo sa utak ko kasi naisip ko, ba't di ko subukang i-try itong ganito namang klaseng trabaho? Nagawa ko nga wala akong degree. Ba't di ko pwedeng subukan? So ayun, give up ko lahat doon. Tapos pinaliwanag ko naman sa grandparents ko na ganito yung gagawin ko. Medyo matagal pa na bago ako makapagpadala kasi magsisimula ulit ako ng panibago. So, wala namang problema kasi maayos naman ako doon. Kilala ko naman yung pupuntahan ko. So, naintindihan naman ng grandparents ko kasi wala din sila magagawa guys. Di rin ako pinipigilan ng mga grandparents ko kasi matagal na po akong independent At saka kung papauwiin man nila ako doon sa amin, wala din silang mabibigay na pera sa akin, hindi nila na ma-provide yung gusto ko. Kaya hinahayaan lang nila ako. Pero di naman ako guys yung aalis na lang ng basta-basta. Iniisip ko din yung magiging safe ba ako sa pupuntahan ko, yung trusted ba yung magiging kasama ko doon. Don't worry, safe ka sa akin. Binibenta na kita, di ba? So kaya nga,
Si Fredo kasi hindi lang isang beses yan nagano sa akin eh. Yeah, ilang Kaya, beses ko siya pinili. Maraming beses na talaga yan. Kaya pinagkatiwalaan ko na siya. Kaya ayun, nag-give up na ako sa work ko doon sa Cebu, tapos pumunta na ako dito. Kasi gusto ko rin nakita sa kanya na uuwi ka sa inyo, na hindi ka naman problema ng pera, pamasahe, magbibigay ka ng allowance, hindi ka naman problema. Gawin mo lang talaga yung mga sinabi ko sa'yo, nasa sa'yo yun. Kailangan mo lang din ng sipag at syaga. Kasi kung walang sipag at syaga, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari. Kahit saang lugar. Kasi ako, I've been in Davao, I've been Cagayan de Oro, I've been in Cebu. Never ako nakaipon ng pera kahit 5,000 sa bangko, wala. Wala akong ganyan. Pero nung andito na ako sa Manila, oh my God, sobra pa sa 5,000 actually. So, yun lang yung pinapaintindi ko sa kanya. Why not try? Sabi ko kasi 6 months to 1 year, imposible walang growth or walang grow dito, di ba? Maraming paraan. Pinapa-apply ko siya ng VA. Kasi meron akong laptop na hindi nagagamit. Ginagamit ko rin dati for making quotation, ganyan lang. So, meron akong laptop, wala siyang problemahin. At the same time, pwede siya mag-posting. And then, sabi ko, mag-cooperate na kami ng bagong business. Ayun, meron naman na kami, nagbe-brainstorming na lang, kulang na lang. Meron naman kaming gamit na nabili. Yeah. Kulang na lang talaga ng iilan pa. Kailangan ko lang kasi na maging smooth yung transactions natin or yung gagawin natin. Ayoko yung parang on the next day, parang mamumroblema tayo. Dapat meron akong, tawag nito, may A and B plan ako. Sa A, sisimulan natin, tapos may plan B ako pag hindi tayo nag-grow doon. Diba? Kasi ang hirap. Oo nga. Hindi lang naman ako ang magsasuffer, pati ikaw. Dalawa tayo nagsikap. Saka tama din yung ako nag-observe lang kasi ako kay Fredo sa bagong business niya. Kasi food business kasi itong gagawin. Eh ako naman kasi pag food business, medyo may kaalaman naman ako dyan kasi galing ako sa food industry din. So, pinapakiramdaman ko lang kasi si Fredo at pagkatapos ako, tama naman yung hindi mo niya binibigla. Kasi ako kasi guys, pag sa food industry kasi, pag nagsimula ka nang mag-open ng business na yan, talang tuloy-tuloy na yan. Hindi ka muna mag-stop kasi kulang ka na itong stocks na to, kailangan mo munang bilhin. Hindi, pwede yan. kaya natin yun. Ang problema lang kasi, what if maging slow na yung transaction nun, mag-slow na yung move nun. So wala tayong plan B. Ayoko ng ganun. Yung parang mamumblema tayo after. Gusto ko, yung plan A natin, di baling ma-failed, at least meron tayong plan B, which is hindi tayo mamumblema after. Yun yung gusto ko.